ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. upang matanggap mo ang mga biyaya mula sa Panginoon. Dahil pagkatapos ng binyag ay isa sa mga tradisyon na ginagawa ng mga tao. Alam niyo ba sa Kabanata 28 ng El Filibusterismo na pinamagatang pagkakatakot ay nagkaroon ng pangyayari na nagpakita ng isa pang tradisyon ng mga Pilipino pagkatapos ng binyag? Ay naghagis ng barya sa pintuan ng simbahan, kaya naman nagkagulo ang mga bata. Dahil dito, akala ng mga opisyal na ang gulo ay nilikha ng mga filibustero, kaya naman nagkagulo sa simbahan. Tayo ngayon na nasa Dela Saliba, kung saan nangyari ang bomb scare noong 2009. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ay mapala dahil nandito po si Mr. Engineer Jose Frio upang makapanaya patungkol sa bomb scare. Unang katanungan po, maaari niyo po bang maisalaysay ang mga pangyayari? Yung una, merong isang bata, hindi ko lang ma-record na yun, states ko, anong level ng ating isang estudyante at mag-report sa ating isang faculty regarding sa tungkol sa parang suspicious na package na iniwan. Ang overturn niya, yung mama nag-uusap sa bagay. So, ang ginawa naman ng ating faculty nito, ating assistant principal at o principal at the time, tungkol doon sa bagay na yun at ang ating third month inform yung buwan na yun, yung kahina-hinalang package. Tinignan naman nila, but on the precautionary side, nagtawag din tayo ng mga authority sa mga bagay para just to make sure in case na ito nga ay mas alam nila kung anong gagawin pag-dispose ng ano. So, nung dumating yung mga
pulis, pinita naman nila, hindi naman, awa ng Diyos ay hindi naman tunay. Yun na lang ay yung ang ating komunidad ay in a sense, nabulabog na. Nabulabog in a sense dahil natakot na maraming magulang na I don't know what happened, bakit lumugan ng balita na gano'n ng bomba sa ating campus. So, maraming mga magulang ang natakot doon, pati natin mga mag-aaral. At mabuti na nga lang at hindi nga tunay at doon sa pagkatakot ng mga ating mga komunidad, walang sabihin natin, maging sakuna na mangyari. Dahil halimbawa, nagkaroon ng stampede o things like that, wala naman. Although, ang ating mga bata, pinalabas natin sa ating classroom para lang masiguro na kung totoo man, ay hindi sila makikinsalan. Pangalawa po, ano po ang inyong naging reaksyon kung pamula nang nalaman niyo ang pangyayari? Ang sa umpisa, siyempre, medyo nabahala dahil nga yung totoo ngayon ay maraming disgrasya, posibleng disgrasya sa ating komunidad. Then, after a while, kung malaman na hindi matunay, masamang loob at at the same time siguro ay galit din dahil hindi naisip siguro ng gumawa ng bagay na yun ang posibleng maging epekto sa ating komunidad. Dahil nga, sabi ko nga kanina, mabuti na lang walang pangyayari na halimbawa nagkaroon ng stampede at may nasaktan dahil doon, dahil sa takot ng mga tao. Stampede, there's possibility na mga madapa, sugatan, o things like that. So, sa pinasabi, medyo mixed emotion dahil una, siyempre bahala, takot, but at the same time, nalulungkot at nagagalit din dahil hindi magandang biro man ang kanyang pakay sa mga magandang. Huli pong katanungan, ano po ang ginawa niyo noong mangyari? After ng incident na yun, we tried to tawag dito, inano namin yung ni-review, pinag-aralan yung ating mga pulisiya at mga altonton dito sa campus at anong mga kakulangan o mga kailangan pang gawin ating ginawa ng paraan para hopefully ay maiwasan na yung ganong pangyayari, maulit ang ganong pangyayari. Maraming salamat po. Sa bomb scare, nagkaroon ng pagkakatakot sa damdamin ng mga Lasaliano. Gaya ng nangyari sa Kabanata 28, nagkaroon ng takot sa puso ng mga tao gaya ni Quiroga. Pahayag ng kanyang kaalaman tungkol sa martial law. Ano nga po ba ang mga nangyari ng martial law? Yung martial law, ako'y bata pa noon at ako'y lumaki dito. Ang nababasa namin na pinag-aaralan sa eskwelahan ay tungo ito sa kaunlaran at sa kaayusan. Nawaring ang totoo. Palagi kami nung nagsasalita ng sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Nandun din ang palagi namin kinakantang tungkol sa bagong lipunan. At ang nakikita ko noon, ako'y bata pa noon, meron niyang kaayusan. Bawal noon ang mahabang buhok. At ang kami noon ay may paggalang sa otoridad. Pero nung aking napag-alaman, ang martial law ay itinatag upang mapigil daw ang paglaganap ng komunismo at ang pagpigil ng pagkakaroon ng kaayusan dahil sa kaguluhang nagagawa ng mga estudyante nung umpisa ng dekada. Nangyari nga ito, ngunit sa likod nitong mga kaayusang nakikita, meron palang mga kanabisan. Si Marcos, pinasara niya ang Senado at ang mababang kapulungan. Kinuha niya ang mga
kontrol ng mga pahayagan, telebisyon, at saka mga pasilidad gaya ng kuryente. Pinakulong niya ang mga taong lumalaban sa niya. Foremost dito si Benigno Aquino. Marami pang ibang mamamahayag gaya ni Soc Rodrigo at marami pang iba. Dalawang masasabi ko dito dahil sa harap nga ng kaayusan na aking nakikita dahil ako'y bata pa noon, nagkaroon pala ng pagmamalabis. Nagkaroon ng ginusto ni Marcos kaya itinayo ito na magpatuloy habang buhay kung kinakailangan at kung maaari ang pananatili nila sa kapangyarihan. Maaaring masasabi kong yun yung mismong gusto niyang mangyari. Hindi lang ang bagamat nagkaroon ng kaayusan, nagkaroon ng kalabisan. Maraming nawawala, namamatay, na hindi na nalalaman. Ang pagmamalabis ng mga militar, lalo na mga konstable o PC noong panahon mo yun. PCINP pa ang tawag sa pulis nun. Ikaw noon ay magsalita ka lang ng laban kay Marcos, sigurado mawawala ka. Buti kung makita ka pa na kahit yung walang buhay, marami noon ang nawala na hindi na nakita, hindi na nalaman kung nasaan mapa hanggang ngayon. Sunod na katanungan po, ano po ang naging reaction nyo sa mga pangyayari yun? Kaya nga na nasabi ko na kanina, lumaki ako doon. Korupsyon at pagmamalabis ng mga militar at mismo ng pamilyang Marcos. Hindi namin ito nakikita dahil kontrolado ng mga Marcos ang lahat ng pahayagan, ang telebisyon, sila lang ang nakakapagsabi kung ano ipapalabas sa telebisyon, sila nagsasabi kung ano ipapahayag sa balita at isusulat sa pahayagan. Maraming salamat. Alam nating lahat noong panahon ni Marcos, tuwing sasapit ng ika-6 ng gabi, wala na dapat makikitang taong pagala-gala. May mga pulis na nag-iikot upang ito ay siguraduhin. Gaya sa Kabanata 28 na pinamagatang pagkakatakot, si Quiroga ay mabilis na nag-aayos na paninda kung sakaling may gulong mangyayari. labas ng bansa. Sa Kabanata 28, malalaman na ayaw magpakita ni Simon kahit kanino, kagaya ng nangyari sa Ampatuan Massacre. Hanggang ngayon, hindi pa nabibigyan ng hustisya ang mga biktima dahil madalang lang magpakita sa korte ang mga ampatuan. Ang hostage-taking naman at Connecticut shooting ay nagdulot ng takot sa mga Pilipino. Ang armas gaya ng baril ay isang bagay na masasabing pwedeng magprotekta sa atin, ngunit maaaring manakit sa kapwa. Sa Kabanata 28, ang mga opisyal ay laging may dalang armas upang magbigay parusa sa mga taong nalabag sa batas. Sa inyong lahat, nandito ako ngayon sa Lipa City Police Station upang makakapanayam si Miss Marian M. Barbosa. Ano po ang gun ban at bakit nagkakaroon nito? Ano ang gun ban? Pag sinabi nating election gun ban, ito yung pansamantalang pagbabawal, pagdadala, pagtatransport, or pagdadala sa labas ng bahay ng mga firearms, deadly weapons, kahit ikaw ay isang police, government employee, security personnel, during the election period. Ang ating gun ban is nag-start last January 13 at matatapos siya sa June 12, 2013. Yan ang COMELEC for the election gun ban.
Ano po ang naging epekto nito sa mga tao? Anong epekto sa tao? Kaya natin pinapatupad yung gun ban is para mabawasan yung mga crimes na related sa election. Hindi naman natin pwedeng ipagkaila na tuwing election sa atin dito sa Batangas, sabihin na natin, or sa buong Pilipinas, hindi natin maiiwasan yung mga crimes, especially involved ang firearms. Kaya tayo nagkakaroon din ng gun ban para maprotektahan din ang bawat isa. To clarify the topic, hindi pag sinabing election gun ban, meron pa rin yung mga exemptions. Katulad namin sa nasa PNP, kung ito ay PNP, NBI, at iba pang katulad ng Bureau of Correction, pwede kami magdala ng baril, exempted kami, provided na meron kaming dalang, what do you call this, may dala kaming sapat na papeles para patunayan kung bakit at lihitin mo ba yung pagdadala ng baril. Ngayon sa mga civilian, totally, hindi sila pwedeng magdala. Kahit sa sasakyan, kahit saan pa. Tapos yung, in relation to COMELEC gun ban, yung pinapatupad namin checkpoint, di ba may napapansin kayong checkpoint, yung checkpoint na yun is to lessen and to account all those loose firearms na meron tayo dito sa Lipa. Sa ngayon, we have 3,075 loose firearms na ina-account namin for the election. Ang nagiging epekto naman nito sa tao, as of the present, I'm confident to tell everyone na zero tayo sa crime regarding election period. And we are, parang mas gusto natin i-maintain to hanggang sa June 13, kung kailan matatapos yung gun ban, para sa mapayapang election. Maraming salamat. Dahil sa gun ban, naiiwasan ng mga pagkakataon na maaaring katakot ng mga Pilipino. Sa Kabanata 28 ng El Filibusterismo, dahil nakikita natin dito na walang batas na nagbabawas sa baril, nagdulot to ng katatakot sa mga Pilipino. Baril, ambush, pinatay. Marahil nababasa natin ito sa pang-araw-araw na dyaryo at nadidinig sa balita. Waring ang pagkuha ng buhay at kalabit sa baril ay mga pangkaraniwan lamang. Nawawala na ang takot, nawawala na ang paggalang sa batas, nandun na ang pakiramdam na ang kapangyarihan ay nasa dulo ng baril. Nandyan na din ang mga walang takot o sa Ingles ay sense of impunity ng mga taong may kapangyarihan. Natatandaan niyo ba ang Ampatuan Massacre noong 2009? Dahil lamang sa kapangyarihan at kawalan ng takot sa batas. Walang anumang kinitil ang buhay ng maraming tao, kabilang na ang bata at babae sa pangyayaring ito. Dito sa walang takot na paggamit ng baril, walang takot na nahuli ng kamay ng batas, walang takot na gumamit ng kapangyarihan kahit labag na ito sa utos ng tao at batas ng Diyos. Baril, kapangyarihan, kasalanan at kahirapan. Kapag pinagsama-sama sa maling dahilan, buhay ng tao ay madaling malapatan ng katapusan. Nakakatakot isipin na mga pangyayaring ito ay nababasa sa pahayagan na nagiging pangkaraniwan.